Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isyong. Taong 1959. Kapis! Bata pa lamang ay naulila na si Isyong sa kanyang mga magulang. Dahil doon, tanging ang lolo Iping na lang niya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Nang tumungtong sa edad na 10 taong gulang si Isyong hanggang sa magbinata, hinasa siya ng kanyang lolo sa pakikipaglaban. Nagiging katuwang siya ng matanda sa pagtugis ng mga aswang. Gayong kilala ang kanyang lolo Iping bilang isang manunugis ng mga nilalang na yun. Tuwing araw, nangangaso ang binata sa mga kagubatan. At tuwing gabi naman, sumasama siya sa kanyang lolo Iping para tugisin ang mga nilalang ng dilim. Isang beses, sinamahan ng kanyang lolo Iping si Isyong na mangaso sa kagubatan na nasa kabilang baryo. Dahil matagal na rin nilang hindi napupuntahan doon, natuwa ang maglolo sapagkat nakahuli sila ng 2 baboy ramo. Nagpasya silang umuwi na kaagad para magawa pa nilang maibenta ang mga yon sa bayan. Dahil 2 ang kanilang nahuli, naging mabagal sila. Habang naglalakad pa uwi, napag-usapan ng 2 ang tungkol sa mga aswang na tinutugis nila. Nakaramdam ng pagkabahala ang binata dahil may mga bali-balita na sa mga kanayunan na nambibiktima ang mga nilalang na yun. Lo, ilapsatin ang mga aswang, kaya siguro tayo nahihirapan sa pagtugis sa kanila. Sana bago pa man dumami ang mabibiktima nila sa mga kanayunan, magawa na nating matuldukan ang kanilang kasamaan. Huwag kang mag-alala, apo. Alam kong darating ang araw na makakaharap din natin ang mga aswang na yun. Kapag nangyari nga ang ganon, hindi na natin palalampasin ang pagkakataong yun. Tumangulang ang binata noon bilang tugon sa matanda. Nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Naiwan si Isyong sa kanilang bahay dahil umalis ang kanyang lolo para ibenta ang nahuli nilang baboy ramo sa bayan. Kinagabihan, pagkatapos nilang maghapunan, inihanda ni Isyong ang kanyang itak at iba pa niyang gagamitin para sa kanyang pag-alis. Dahil alam ng binata na pagod ang kanyang lolo Iping, nagsuwestiyon siya na siya na muna ang aalis para tugisin ang mga aswang na gumagala sa mga kanayunan. Hindi ako papayag na mag-isa ka lang na aalis, apo. Sasamahan kita at baka mapahamak ka sa mga nilalang na yun. Lolo Iping, huwag niyo na po akong alalahanin. Kaya ko naman ang sarili ko. Manatili na lang po kayo rito sa bahay natin at magpahinga. Ako na po muna ang bahala. Wala nang nagawa pa ang matanda kung hindi ang hayaan si Isyong sa gusto niyang mangyari. Mag-isa nga siyang umalis sa bahay nila at nagsimulang maglakad para suyurin ang mga kagubatan. Umaasa siyang makakaharap niya ang mga aswang na naghahasik ng lagim sa mga nayon ng gabing yun. Kalaunan, nakarating nga siya sa gubat na nasa baryo nila. Habang naglalakad siya ron, nakaramdam siya ng kakaiba. Pinindigan ng balahibo sa buong katawan niya si Isyong. Kaya, minabuti niyang ihanda ang kanyang sarili. Naging alerto rin siya, lalo na at may naririnig na rin siyang mga kaluskos sa kanyang paligid. Sa hindi nga niya inaasahan, natanaw niya ang isang nilalang na tumatakbo sa hindi kalayuan. Dahil alam niyang posibleng aswang yon, nagpasya siyang sundan yon. Mabilis ang nilalang, kaya nang makarating siya sa gitna ng gubat, hindi niya na nakita yon. Napailing na lang siya dahil bigo siyang makaharap ito at mapaslang. Sisiguruhin ko sa susunod na maghaharap na kami ng nilalang na yon. Kailangan nang matapos ang kasamaan nila.
Nagpatuloy na lang ang binata sa pagroronda. Makalipas ang ilang oras at wala naman siyang nakasagupang aswang, nagpasya na lamang siyang umuwi sa bahay nila. Nang mga sumunod na araw, patuloy lang sina Isyong at ang kanyang lolo Iping sa kanilang ginagawang yon. Isang gabi, pauwi na sana si Isyong sa kanilang bahay. Hindi niya kasama ang lolo Iping niya sa paglilibot noon sa mga nayon dahil nagpaiwan ang matanda. Habang palapit si Isyong sa kanilang tirahan, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ganun na lang ang pagtataka ng binata nang pagpasok niya sa kanilang tirahan. Tahimik doon na animoy walang katao-tao. Inisip niyang natutulog na ang kanyang lolo. Kaya pinuntahan niya ang silid ng matanda para tingnan kung naroroon nga ito. Kaagad na nabahala si Isyong noon dahil wala sa silid niya ang kanyang lolo Iping. Paulit-ulit pa niyang tinatawag ang matanda, pero wala siyang naririnig na kahit anong tugon mula sa kanya. Nagpasya si Isyong na lumabas ng kanilang bahay para suyurin ang paligid at hanapin ang kanyang lolo. Subalit, hindi talaga niya nakita ang matanda. Napakuyom ng kanyang palad ang lalaki dahil naisip niyang tinangay ng mga aswang ang kanyang lolo Iping. Nakumpirma ni Isyong na tama ang kanyang hinala dahil noon lang niya napansin ang bahid ng dugo sa sahig ng kanilang bahay. Nakaramdam ng galit ang binata, kaya hindi siya nagdalawang isip na kunin ang itak na ibinigay ng kanyang lolo Iping at umalis siya kaagad sa kanilang bahay. Dinala rin niya ang itak ng kanyang lolo noon para may maibigay siya sa matanda kung sakaling mailigtas niya ito at makipaglaban sila sa mga aswang. Hindi man niya alam kung saan niya makikita ang kanyang lolo, pero hindi nagpapigil ang binata. Hanapin ko ang kuta niyong mga aswang kayo. Sisiguruhin kong kapag nakaharap ko na kayo, hindi ako magdadalawang isip na paslangin kayo. Nagsimula na ngang maglakad noon si Isyong. Nagtungo siya sa gubat sa pag-aakalang may makikita siyang mga aswang doon. Pero nanlumo siya dahil walang bakas na naroroon ang mga nilalang. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad niya hanggang sa marating na nga niya ang gitna ng gubat. Napatigil na lang noon si Isyong sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng ingay mula sa isang puno na hindi kalayuan sa kanya. Nagtaka ang binata, kaya nagpasya siyang lapitan ang nasabing puno para alamin kung ano ang gumagawa ng ingay noon. Nang nasa harapan na siya noon, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang malaking ibon na nakalambitin doon. Inihanda pa niya ang kanyang sarili sa pag-aakalang aswang yun. Subalit, ganun na lang ang gulat niya nang biglang bumaba mula sa punong yun ang nilalang. Nang lumapag ito sa kanyang harapan, tumambad sa binata ang malabatang lalaki na may malapad na bunganga at makapal na labi. Hindi nakita ang ilong ng nasabing nilalang. Isa akong bawa, pero huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Bakit ka napadpad sa lugar na ito? Bago pa man makapagsalita ang bawa para sagutin si Isyong, nagulat sila nang pinalibutan sila ng 5 mga aswang. Nagtaka ang binata kung bakit biglang dumating ang mga nilalang doon. Pero minabuti niyang ihanda ang kanyang sarili. Walang pasabi naman na sinugod ng mga aswang sina Isyong at ang kasama niyang bawa. Hindi naman nagdalawang isip ang binata na makipaglaban sa mga nilalang na umaatake sa kanila. Hindi naman napigilan ni Isyong ang kanyang sarili na tanungin ang mga aswang na kalaban niya. Ano ang pakay niyo sa nilalang na to?
Sigurado akong may dahilan ng pagsugod nyo rito sa amin. Huwag kang makialam dito, binata. Ibigay mo sa amin ang bawa na yan. Pangako, hindi ka namin sasaktan dahil yan lang naman ang pakay namin dito. Hoy, bawa. Ibigay mo na sa amin ang mutyang hawak mo. Nakaramdam ng kakaibang galit si Isyong dahil sa sinabi ng aswang. Susubukan na sana ng mga ito na sugurin ang bawa. Pero hinarangan sila ng binata. Nilabanan niya ang mga nilalang. Bawat pag-atake ng mga ito sa kanya, sinasalubong niya rin ng pagtaga. Dahil sa mas mabilis at malakas ang mga aswang na yon, nagagawa nilang iwasan ang mga pagtaga ni Isyong. Nasugatan naman ang binata dahil sa matutulis at mahahabang mga kuko ng mga aswang na kalaban niya. Napapahiyaw na lang siya dahil doon. Kahit na ganon, hindi nagpatinag si Isyong at patuloy siyang nakipagbuno sa mga aswang. Hanggang sa nagawa niyang sugatan ng mga nilalang at ang iba sa kanila ay napaslang niya. Nang 2 aswang na lang ang natitira, pinagtulungan siya ng mga ito. Sabay-sabay na umatake kay Isyong ang 2 aswang dahilan para mahirapan ang binata. Pero kahit na ganon, nanatili siyang positibo na magagawa niyang mapatay ang mga ito. Nang mataga niya ang isang aswang, hindi na niya inaksaya ang kanyang oras at buong lakas niyang inundayan ng taga ang leeg nito hanggang sa magawa nga niyang mapatumba ang aswang na yun. Dahil naman sa nasaksihan ng isa pang aswang na natitira, bahagya itong napalayo kay Isyong. Galit man ang nilalang, ngunit hindi nito sinugod ang binata. Makakarating sa buong tribo namin ang ginawa mong ito, binata. Humanda ka dahil hindi ka na namin titigilan pa hanggat hindi ka namin napapatay. Hindi ako natatakot sa inyo. Alam kong kayong kumuha sa lolo iping ko. Kapag may nangyaring masama sa kanya, uubusin ko ang lahi nyo. Hindi na nagtagal doon ang aswang at mabilis itong tumakbo paalis. Dahil nagkaroon din ng maraming sugat ang binata mula sa pakikipaglaban sa mga aswang, nakaramdam siya ng panghihina. Hanggang sa hindi na nga niya nakayanan pa at bigla na lang siyang natumba at nawalan ng malay. Nagising na lang noon si Isyong sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Nagulat pa ang binata dahil hindi na niya nararamdaman na humahapdi ang mga sugat niya at hindi na nangihina ang katawan niya. Lumapit naman ang bawa kay Isyong at kinausap nito ang binata. Pasensya na. Dinala na kita rito sa mundo ko. Hindi ko alam kung saan ang bahay mo. At nag-aalala ako na baka balikan ka ng mga aswang kapag iniwan kita sa gubat. Maraming salamat, kaibigan. Pwede mo na siguro kong ibalik sa mundo namin. Kailangan ko pang hanapin ang lolo iping ko na tinangay ng mga aswang na yun. Tumungo lang noon ang bawa kay Isyong. Nagulat naman si Isyong nang may ibinigay sa kanya ang nilalang na kaharap niya. Napatingin doon ang binata at nagdadalawang isip siyang tanggapin ang bagay na yun. Tanggapin mo ito, kaibigan. Ito ang aking mutya. Alam kong magiging ligtas ito kung ibibigay ko sa iyo. Hindi ko gustong makuha ng mga aswang yun ang baga na ito. Lalo na at alam kong gagamitin lang nila ang aking mutya sa kasamaan. Hindi makapaniwala ang binata sa nangyayari sa kanya. Kahit hindi sigurado ang binata kung ano ang mangyayari sa kanya, tinanggap niya ang mutya na ibinigay ng bawa. Pagkahawak pa lang niya sa bagay na yon, naramdaman kaagad niya ang kakaibang enerhiyang lumukob sa kanya. Mas gumaan naman ang pakiramdam niya dahil doon. Ingatan mo yan, kaibigan. Alam kong malaki rin ang may tutulong niyan sa iyo. Lalo na at balak mong kalabanin ng mga aswang na yon. Sigurado kung ang matandang nakita ko sa kuta ng mga aswang nun, siya marahil ang lolo mo. Sa pinakadulong baryo malapit sa bundok.
Doon ang kuta ng mga aswang. Salamat sa tiwala mo sa akin, kaibigan. Hayaan mo. Iingatan at aalagaan ko ito ng mabuti. Hindi nga ako nagkamali sa hinala kung sila ang tumangay kay Lolo Iping. Humanda sa akin ang mga aswang na yon kapag may ginawa silang hindi maganda kay Lolo. Hindi ko sila mapapatawad. Sinabi ng bawa kay Isyong na halos 2 araw na siyang wala sa mundo ng mga tao. Napatangulang ang binata sa nilalang. Bigla na lang ding binalot ng liwanag si Isyong, kaya napapikit ang binata. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata, nasa gitna na ulit siya ng gubat. Nagpalinga-linga ang binata nang makarinig siya ng kaluskos sa paligid niya. Dahil doon, naging alerto siya. Naramdaman naman niyang mas matalas ang kanyang pandama. Alam niyang dahil yon sa mutyang ipinagkaloob ng kaibigang bawa niya, kaya napangisi siya. Nang mawala ang ingay na naririnig niya, minabuti na lang ni Isyong na maglakad para tunguhin ang kuta ng mga aswang. Hindi siya nakaramdam ng kahit na anong takot noon dahil alam niyang may proteksyon siya laban sa mga nilalang na yon. Naging mabilis ang kilos ng binata noon at kahit na gaano na kalayo ang nilakad niya, hindi siya nakararamdam ng pagod. Determinado si Isyong na sugurin ang kuta ng mga aswang at kalabanin ang mga ito. Ipinagdasal naman niyang hindi pa sana huli ang lahat para iligtas ang kanyang Lolo Iping. Nang makarating nga ang lalaki sa pinakadulong baryo, dumiretso na siya sa bundok na tinutukoy ng bawa kung saan nagkukuta ang mga aswang na tumangay sa matanda. Nang medyo malapit na siya ron, nararamdaman ni Isyong ang unti-unting pag-init ng kanyang buong katawan. Nakaamoy na rin siya ng malansang samyo ng hangin. May mga nauulinigan na rin siyang kakaibang ingay. Kaya, mas naging matibay ang hinala niyang dun nga ang kuta ng mga aswang. Manda kayo sa akin! Wala akong ititira sa inyo para matigil na rin ang pangasik niyo ng kasamaan sa mga kanayunan! Nang matanaw nga ng binata ang mga kabahayan, naganap siya ng mapagtataguan para magawa niyang manmanan ang mga susunod na mangyayari ron. Subalit, ilang minuto nang nagmamasid si Isyong ay wala pa ring nagaganap. Dahil doon, minabuti na ng binata na mas lumapit pa sa kuta ng mga aswang. Nang nakalapit nga siya ron, nilinga niya ang kanyang paningin sa paligid. Hinanap niya ang posibleng pinaglagyan sa kanyang lolo hanggang sa may mapansin siya sa hindi kalayuan. Mas lumapit pa siya ron at nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nang makita niya ang kulungan kung saan naroroon ang kanyang Lolo Iping, nakaramdam siya ng tuwa dahil hindi pa nagagawang paslangin ng mga aswang ang matanda. Kailangan kong lapitan si Lolo Iping. Papakawalan ko siya bago pa man maramdaman ng mga aswang na yun ang presensya ko. Dahil doon, nagpasya ang binata na lumapit sa kinaroroonan ng matanda. Dahan-dahan lang siya sa naging kilos niya hanggang sa nagtagumpay siya sa kanyang plano. Nang makita siya ng kanyang Lolo Iping, napangiti naman ang matanda. Sinenyasan niya ang binata na lumapit sa kanya, gayong wala pang mga aswang noon sa paligid nila. Hindi na nga nagdalawang isip si Isyong na sirain ang kulungan ng kanyang lolo. Nilakasan niya ang pagsipa at sinabayan pa niya ng pagtaga, kaya mas napabilis ang pagsira niya rito. Inilabas niya ang kanyang Lolo Iping doon. Ganun na lang ang gulat nila dahil nang mapalingon sila, nakapaligid na sa kanilang dalawa ang mga aswang na naroroon. Labis na pag-iinit ang naramdaman ni Isyong, kaya hindi na rin siya mapakali. Naghihiyawan naman ang mga aswang doon
at bigla na lang sinugod na nga silang dalawa ng mga ito. Hindi naman nagpatalo ang maglolo at hinarap nila ang mga nilalang. Dahil marami ang mga aswang na sabay-sabay na sumugod sa kanila, bahagyang nahirapan sina Isyong at ang kanyang lolo Iping. Ganun na lang ang pag-aalala ng binata sa matanda nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ng kanyang lolo. Nang tingnan ni Isyong ang kanyang lolo Iping, nakita niyang pinagtutulungan ito ng mga aswang. Nakaramdam ng labis na galit ang binata, kaya mabilis niyang sinugod ang mga nilalang. Napansin ni Isyong na gumaan ang kanyang katawan. Maging ang bilis niya ay naging kakaiba, kaya napangisi siya. Isa-isa niyang nilapitan noon ang mga aswang at walang pagdadalawang isip na binabalian niya ng leeg. Ang iba sa kanila ay buong lakas niyang pinagtataga sa leeg at likuran na nagiging dahilan naman para mapatay kaagad niya ang mga ito. Uubusin ko ang lahi niyo. Noon pa man, tinutugis na namin kayo. Pero mailap kayo sa amin. Ngayon hindi na kayo makakatakas pa. Dahil ngayong gabi, ito na ang magiging katapusan niyong lahat. Nagsiangilan ang mga aswang. Hindi rin marahil makapaniwala ang mga ito dahil sa nakikita nilang kakayahan at galing ni Isyong sa pakikipaglaban sa kanila. Nang maubos ni Isyong ang mga aswang na sumugod sa kanyang lolo Iping, hinamon niya pa ang ibang mga nilalang doon na siya na nga ang sugurin at wag nang idamay ang kanyang lolo. Napakuyom ng kanyang palad ang binata nang magtawanan ng mga aswang dahil sa kanyang sinabi. Napangisi na lang ang lalaki at may naisipan siyang gawin para magalit sa kanya ang mga nilalang na naroroon. Sinabi niya sa mga ito na sa kanya ibinigay ng bawa ang mutya na pagmamay-ari ng nilalang. Nahinto naman ang mga aswang sa pagtawa at kaagad na napaangil nang marinig ang sinabi ni Isyong. Nang gagalaiti sila at mas lalo pang naging mabagsik ang kanilang itsura. Kaya pala ganyan kalakas ang loob mo, binata. Marahil ikaw ang pinuno ng mga aswang na ito. Ngayong alam mo na nasa akin ang mutyang hinahangad mo, sigurado kong binabalak mo na rin akong patayin ngayon. Huwag ka mag-alala. Sa gabing ito, isa sa atin ang mamamatay. Tama ka nga sa iniisip mo. Kaya nga rin hindi ko pinatay ang lolo mo dahil alam kong pupuntahan mo siya. Hindi nga ako nagkamali na sa'yo ibibigay ng bawa na yon ng kanyang mutya. Napangisi si Isyong dahil sa sinabi ng pinuno ng mga aswang. Napatingin naman siya sa kanyang lolo Iping na noon ay halos hindi rin makapaniwala sa kanyang mga narinig. Matalimpang nakatitig ang matanda sa pinuno ng mga aswang at animoy binabalak nitong umatake. Ilang sandaling namagitan ang katahimikan sa pagitan nila. Naramdaman naman ni Isyong na mas nag-ibayo pa ang kanyang lakas ng mga oras na yon dahil sa kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanyang buong katawan. Nang sumenyas ang pinuno ng mga aswang na sugurin sila, ilang segundong hindi huminga noon si Isyong dahil may kung anong bumubulong sa kanya na gawin ang bagay na yon. Ganun na lang nga ang pagtataka ng binata nang mapansin niyang tila hinahanap siya ng mga aswang. May hinala siyang hindi siya nakikita ng mga ito. Kaya sinubukan nga niyang lumapit sa mga aswang at nakumpirma nga niyang tama siya. Malapad na napangisi ang binata dahil sa nadiskubre niyang kakayahan na ibinibigay sa kanya ng mutyang tangan niya. Hindi na siya nagdalawang isip pa na sugurin ang mga nilalang. Isa-isa niyang nilapitan ang mga aswang doon at ibinalibag niya ang mga ito. Dahil hindi niya hawak ang kanyang itak ng mga oras na yon,
mas pinili niyang baliin ang leeg ng mga aswang na nagagawa niyang lapitan. Dahil sa ginagawa niya, nagugulat naman ang mga aswang na bigla na lang natutumba ang kanilang mga kasamahan at hindi na humihinga pa. Nataranta ang mga aswang dahil sa nangyayari, kaya lalong natuwa ang binata. Hindi niya inasahan na ganun niya kabilis mapapabagsak ang mga aswang sa tulong na rin ng bertud ng tagabulag na nasa kanyang mutya. Nang makalahati na ni Isyong ang bilang ng mga aswang na naroroon, nagulat siya nang lapitan at sugurin ng mga ito ang kanyang lolo Iping. Hindi na niya nagawang mapigilan ang mga aswang sa kanilang ginawa. Nagwika naman noon ang pinuno ng mga aswang na kung hindi siya magpapakita sa kanila, papatayin ng mga ito ang kanyang lolo Iping. Sa takot ni Isyong na gawin ngayon ng mga nilalang, nagpakita siya sa mga ito sa pamamagitan ng hindi paghinga ng ilang segundo. Napahalakak na lang ang pinuno ng mga aswang nang makita niya si Isyong. Iginapos naman nila ang kanyang lolo Iping at binalaan siya ng pinuno na huwag gagamitin sa kanila ang kanyang tagabulag. Dagdag pa nito, lumaban ng patas sa kanila si Isyong nang sa ganon hindi mapahamak ang kanyang lolo. Wala nang nagawa pa ang binata kung hindi sundin ang gusto ng pinuno ng mga aswang. Nakipaglaban nga siya sa mga ito gamit lamang ang kanyang itak na mabilis niyang kinuha sa lupa nang makita niya. Sabay-sabay naman siyang sinugod ng mga aswang. Pero dahil sa kanyang liksi, nagagawa niyang makipagsabayan sa mga ito. Sinubukan siyang kalmutin at hawakan ng mga nilalang na umaatake sa kanya. Ngunit bigo ang mga nilalang na masukol siya. Nakakaya ng binata na ibalibag ang nakakalapit sa kanya. Walang pagdadalawang isip na rin niyang inihiwalay ang mga ulo ng mga ito sa kanilang mga katawan. Sa loob lang ng halos 5 minutong pakikipaglaban sa mga aswang doon, naubos ni Isyong na patayin ang mga alagad ng pinuno ng mga aswang. Maging ang huling 2 aswang na may hawak sa kanyang lolo ay nagawa rin niyang patayin. Nagalit naman ang pinuno ng mga aswang dahil sa ginawa ni Isyong sa kanyang mga nasasakupan. Dahil doon, nakipaglaban na rin siya sa binata. Sinugod ng nilalang ang lalaki at hindi niya tinigilan si Isyong hanggang sa nagawa nga niyang sugatan ang binata. Namangha naman si Isyong dahil hindi man lang niya nararamdaman ang hapdi ng mga sugat na natamo niya sa kanyang mga nakalaban. Bakas na sa mukha ng pinuno ng mga aswang ang galit dahil sa nasaksihan niya sa binata. Ibinuhos ng pinuno ang kanyang lakas para kalabanin at talunin si Isyong. Hindi naman nagpatalo ang binata at nakipagsabayan siya sa aswang na yun. Sa tuwing nagagawa siyang sugatan nito, doble ang ibinabalik niya sa nilalang. Napapahiyaw naman ang aswang sa tuwing tinataga siya ni Isyong sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Inasahan ko pa naman na malakas ka bilang isang pinuno. Hindi ko akalaing mahina ka rin gaya ng mga nasasakupan mo. Gaya ng sabi ko, ito na ang gabi na mauubos ang buong lahi nyo at matutuldukan ng lahat ng kasamaang ginagawa nyo sa mga nayon dito. Hindi na nakaimik pa noon ang pinuno ng mga aswang. Naglaban sila sa huling sandali hanggang sa nagawang mataga ni Isyong ang nilalang sa kanyang leeg. Napahiyaw ang aswang kaya hindi na rin nagdalawang isip ang binata na tuluyan ito. Buong lakas niyang inundayan ng pagtaga ang pinuno ng mga aswang hanggang sa mapabagsak na nga niya ito. Nagmakaawa pa ang nilalang sa kanya na huwag siyang patayin ni Isyong, pero napangisi lang ang binata. Hindi niya pinakinggan ang daing ng nilalang at ibinaon ito sa ulo ng aswang ang itak.
Hindi pa nakontento ang binata at pinugot na nga niya ang ulo nito. Para masiguro ko nang hindi ka na mabubuhay pa! Nang mapatay na ni Isyong ang lahat ng aswang doon, nilapitan niya ang kanyang lolo Iping. Inalalayan niya ang matanda na noon ay nangihina na rin dahil sa mga sugat. Pinaupo na muna ni Isyong ang kanyang lolo Iping. Inasikaso naman niya ang mga bangkay ng mga aswang doon. Nang matipon na niya ang lahat ng mga katawan ng mga nilalang, sinunog niya ang mga ito pati na rin ang kanilang mga bahay. Nilisan din nilang dalawa ang lugar na yon. Habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay, ikinuwento ni Isyong sa kanyang lolo Iping kung paano niya nakuha ang mutya ng bawa. Pinagsabihan naman siya ng matanda na ingatan at gamitin sa kabutihan ang mutyang ibinigay sa kanya. Dagdag pa ng kanyang lolo, makakatulong sa kanya ang bagay na yon bilang isang manunugis ng mga aswang. Dahil wala ng aswang na gumagala sa mga kanayunan, nakampante na rin ang maglolo. Nagpatuloy silang mamuhay ng matiwasay sa nayong yon. Kalaunan, namatay ang lolo Iping ni Isyong. Kaya nagpasya si Isyong na ipagpatuloy ang kung anumang nasimulan nila ng matanda. Sa tuwing pumupunta sa ibang lugar si Isyong, sinusubukan niyang mangaso ng mga aswang at umasang mapupuksa nito ang mga nilalang na naghahasik ng lagim sa ibang bayan. Nung katagalan, nagkaroon na rin siya ng asawa at anak. Dahil naging kilala siyang mangangaso ng aswang sa kanilang lugar, wala ni isang aswang ang bumisita sa kanilang bahay para aswangin ang kanyang asawa. Naisip niyang baka natatakot ang mga nilalang na yon na maranasan ang bagsik niya at ang kawalang awa niya kung paano siya pumatay ng aswang. Nung medyo matanda na siya, madalas niyang naikukwento sa kanyang mga anak ang karanasan nila ng kanyang lolo. Buong pagmamalaki niyang marami silang napatay na mga aswang, hindi lang sa kanilang probinsya, kung hindi pati na rin sa mga karatig lalawigan nila. Bago pa man siya tuluyang mamatay, ibinigay niya sa kanyang panganay na anak ang mutya ng bawa. Hinabilinan itong ingatan niya yon at gagamitin sa tama at sa pagtulong ng kapwa. Dahil na rin sa mga naikwento niya sa kanyang mga anak, kahit na tuluyan na siyang namatay, ay nananatili siyang buhay sa mga istoryang naibahagi niya sa kanila. Sa tuwing may nagtatanong naman sa kanila patungkol sa kanilang ama, ipinagmamalaki nila sa kanilang mga kaibigan na ang kanilang ama ay minsan nang naging kinatatakutang mangangaso ng mga aswang.